I'm very excited to share with you this new topic entitled New Year, New Perspective. And then we will answer this important question, can God get or bring out the best in us this year? Ang Ginoo pud ba maka-bring out or makakuha pud siya benepisyo gikan sa tuwa karon nga tuig, gikan sa ato mga unsay best kaya gihatag sa tuwa karon nga tuig? And this question will remind us that indeed our relationship with God is mutual. I like that word, no? Mutual. It's not one-sided. When you say mutual, not one-sided, it is give and take. Amen ba? Ano ba ang mutual relationship? There are 7 stages of relationship. Number 1, ang pinaka-last. Number 7, marriage. Pinakauna, getting to know each other. Liso po, layo niya, huwag kaila, di ba? So, mga stages. Sunod, friendship. Sunod, mutual understanding. O mo na yung pinaka-stage sa relasyon, pinaka-kilig. Tatay mo, anak? Wala na may kilig-kilig karong panahon na, kilig po mo gamay. Alright? O niya, mo na pinakakilig, kaya nga naman, it's a mutual relationship. Mutual, give and take, not one-sided. Alright? It's a mutual relationship. That's also our relationship with our God. It's a mutual relationship. Nga din lang kita ang sigig pangayo sa Ginoo, din lang kita ang nakabenepisyo sa iyang goodness, sa iyang greatness, sa iyang grace. Bagkos kita po mismo napod tayo ambag, napod tayo nahatag sa Diyos nga mas the best pa kaysa dati, last year. Amen ba? Napod tayo nahatag sa Ginoo ba na the best pa? I'm not saying na God is needing na kinahanglan ang Ginoo or He will not exist without us, of course. Because the scripture is clear that He does not need anything for He is self-sufficient God. Makita na sa Acts chapter 17 verse 24 to 26. But the point is that is simple. It is only a reminder for each one of us to become consistent in being good stewards. Can you see the word stewards? Kay kitang tanan mga stewards na ta, gipiyalan na ta sa Ginoo kung unsay nasa tuwa karon. Gipiyalan na ta sa Ginoo sa mga resources, alright, and His blessings that He entrusted. And I use the word entrusted kay wala may atua. Amen ba? Accepted ba nato na nga what we have today are owned by God? Walay atua, entrusted lang sa ato. Gipiyalan na ta sa Ginoo. Amen ba? Stewards lang tang tanan as His church and as His children. So muna nga, wala ko, I'm not saying na natay maambag sa Ginoo, natay mahatag, wala nagkinahanglan siya. No. Wala siya nagkinahanglan sa tuwa ang tabang. Wala siya nagkinahanglan sa ato ang pag-alagad. Pero ginabuhat nato na because it's our relationship with Him. It's a mutual relationship with God. Di lang kita mo sige pangayo, napod tayo ambag, natay responsibility. God's responsibility and human responsibility, that's why nangalagad po ta sa iya karon. Amen. Sana ato anang masabtan. So again, pangutana, can God bring out the best in us this year? The best in what? First of all, the best of our time. Can you say the word time? Or oras, alright? Can God bring out the best in us this year, the best of our time? God gave us 24 hours within 7 days. Tama? 24/7. To enjoy, and so how we manage our time is very crucial and will speak volumes whether we are consistent and being good stewards of God's entrusted time for each one of us. Psalms 90 verse 4 sa ESV translation, it says, "For 1,000 years in your sight are like a day that just has gone by, or like a watch in the night." Imagine, thousands of years, it's like a day lang sa Ginoo. Thousands of years para sa tuwang mga tao niya, dugay mo ng thousands of years, right? Pero sa Ginoo, maranang isa kaadlaw sa iya because He is God. Amen ba? Alright? And that's the God whom we believe. That's the God whom we worship and serve this morning. Alright? And then it implies that God, listen ko, friend, kaya importante kayo ni, kanang doctrinal po ni siya, may tungod sa Ginoo, it implies that He is not bound, or God is not bound by time and space. Hindi mo siya makulong, hindi mo siya malimitahan, because indeed, God is an infinite God and transcendent God. Meaning, He can surpass time and space. Are you listening? He can surpass time and space. Hindi mo malimitahan ang Diyos. Kaya kung malimitahan na to ang Diyos, mabutang na to siya sa isa ka box, di na siya Ginoo. Amen ba? So sana ito nang masabtan. Kaya din na ito, malimitahan ko ng Diyos sa paggamit sa itong kinabuhi, sa pag-bless sa ito. That's why, din na ito siya malimitahan sa pag-bless sa itong kinabuhi karon because He is an infinite and transcendent God to us. Amen ba?
Sana ato na masabtan. No? Di ba kana walay limit ang pag-bless sa Ginoo sa imong kinabuhi. And that's the very reason because that's His nature. He's an infinite God. So, it also speaks of His sovereignty as the God who controls everything. Kay sovereignty means He is a God who controls everything. Kanang panghitabo sa langit o sa yuta, kontrolado na sa Ginoo because He is a sovereign God. So we must make sure by the grace of God, pag minabahay, importante kayo, nga ato mabahin ato ang oras. God gave us 24/7, alright? Kunya 24 hours a day, nya 7 days. So kinahanglan mabalansin nato atong magahin-gahin atong panahon sa kung asa dapat magahin ato ang panahon. Una, time para sa Ginoo. Klaro yun na, time para sa pagkampo, para sa mga pulong. Kumusta inyong prayer life? Kumusta atong prayer life? Alright, every morning, before ta buhaton, sa atong buhaton every morning, nasa tayo time na mamalandong, and then pagmata nato, instead nga, mangita ta sa pangitaon. Ngita ta sa atong mga ginapangita diya nga unang pangitaon, mo-post for a while sa ta, and then, Lord, thank you for another life that you have added to me this morning. Indeed, Lord, your faithfulness is new every morning. Kanta man na, and then ako na sa verse, anunay, i-extend sa Ginoo niya, Lord, salamat yung kayo. Alright? So sana natay time sa pag-ampo, natay time sa pagsimba, natay time sa Ginoo gyud. Bahin-bahino na itong oras. Alright? And then napatay time para sa atong pamilya. Time for our family is our first ministry. Always remember, our family is our first ministry. Sila atong priority next to God. So muhatag iputang panahon sa ilaha. Amen? Munang sa tuan, natin gitawag og recreation time. We are encouraged to have recreation time, bonding time with the family. Karamos, dapat naputay time sa atong pamilya. Mga husbands, dapat naputay time sa atong mga asawa. Naputay time sila sa inyo? Naputay time. Putante po na. Alright? Ang pinaka number 1 priority nato next, sunod lang ng mga anak pero sila sa una. Alright? Tanaw sa sako, masawa na. Ina sila tagay yung time before taon, may time, kay kinahanglan na mo time. Alright? Sige, kay basig, kay mag-try ko sa una mga na, bago akong motor ba? Bago akong motor. Kunya kanin kapag umuto ka ma-overwhelm ka ba kay pagbulig ana si kabuntag say pagmata say di na ko kampo kay mo dito ko sa motor kay na ignorante kay first time na nakamotor sige pasinaw kalaw na ko lagi wa nagmata ba kalaw pa pasinaw ano siya nga grabe may pang motor gihapo-hapo hikap-hikap ang mga motor. Muna nga, bago mo mag-hikap-hikap, pasinaw sa mga motor diha, nasa niyo hikap-hikap ng mga asawa ha. Kay maluod sila unya, alright? Importanteng asawa kaysa sa motor. Ano ba? Ano ito na masabtan? Importanteng pamilya kaysa sa mga gamit sa kalibutan. Ano ito na masabtan? Yung po sa uban, bago mo mamalit o mga papagwapo na inyo, mga pagpagwapa na inyong mga motor niya, pamalit sa upang pagwapa sa inyong mga asawa. So sana ito na masabtan. Natay time sa itong pamilya, natay time sa itong asawa, natay time sa itong mga anak. Amen. Alright? Naputay tayo sa tuwang sarili for self-equipping. Kung saan self-equipping ka nang ma-equip ta. Pagbasa tag-Bible, naputay devotion sa Ginoo, naputay mga pagpamalandong, di ba? Ano ba nga, para kita mag-grow ta personally. And then naputay time for winning souls. Kaya importante kayo na mudaog taog kalab. The Bible says, he who wins souls is wise. So you see that wise ka kung mudaog ka kalab. And listen to this, winning souls and discipling them is the greatest investment that we can invest in the kingdom of God. You see that? The greatest investment that we can invest in the kingdom of God kanang mudaog kag kalagog. Salamat ta sa Ginoo kay naay somebody sa unang panahon gigamit sa Ginoo para masangyawan ta. Amen ba? Og munang nakailan ta kay Jesus, ni dawat ta sa iya bilang Ginoo manuluwas sa atong kinabuhi og munang naabot ta diri karon og nangaluwas ta. Amen ba? You see that? So, sa buhaton na to sa uban. Mo po na itong buhaton sa uban. Ato na experience, gisangyawan po ta, gisharean ta, ipasabot ta sa Biblia. So, ato pong ipasabot ang Diyos o ang Biblia ngadto sa uban. Amen ba? Labi na ang musangyaw sa ilaha, nga magkaroon sila Jesus silang kinabuhi, aron maluwas po sila, and then ma-disciple sila, ma-invite nato sila sa church, sama nato karon nga nagatubo, nag-grow sa itong relationship sa Diyos. Amen ba?
Saan ato nang sabtan? He who wins souls is wise. You see that? Nakay kaalam, wise ka, bright ka, kung nagadaog ka o kalag. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16 sa ESV, be careful. Sa Greek is akribos. You see the word akribos, which means being resilient and meticulous. You see that? On how you walk, how you live. So kung maging meticulous man ta, sa ato, maging meticulous ta sa atong pagkinabuhi. Kung saan nato pagkinabuhi uban ang Diyos. Ang supay, not as unwise, but wise. Alright? Na ay wisdom gikan sa Ginoo. Nga dili magpataka kay pag walay wisdom sa Ginoo, daghang kay palpak-palpak na mga decisions nato mabuhat ba. Unang kinahanglan ta kaalam sa Ginoo. So not as unwise, but as wise with wisdom from God, making the best use of the time that He has been entrusted, that has been entrusted to us, because the days are evil. Labi na karong panahon na, uso na kung patay dito, patay diri, corruption dito, corruption diri, kunya usahay, di nakakumpiyansahan, mo nang kinahanglan atong mga anak, dili magdugay-dugay uli, yung paggabi kayo, the days are evil. Amen? Because the days are evil. Alright? That's why, anyway. So sana ato anang masabtan. So ato na ito sayawan atong panahon, maging wise, mapanuri. Alright? Maging wise ka. Secondly, aside from our time, the best of our talents. Upat katini, kay para dali ra ma-familiarize. Aside from our time, the best of our talents. Psalms 139 verse 14, David says, I will give thanks and praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. I am fearfully. The word fearful in our fearful, next slide at the live. The word fearful or fearfully or fearful is in this verse is from the Hebrew word yare. Can you see the word yare? Alright, which means each one of us is created with the same respect and honor for God as our Creator. We are created with the same respect for God as our Creator. Alright? In other words, we should not allow, and therefore we must not allow anybody else around us to disrespect us, because in the first place, we are created with the same respect for God as our Creator. We are created with the same respect and honor na sama sa atong Diyos. Dili ta Diyos, pero gibuhat ta nga naay worthy of honor and respect sama kaniya. Amen ba? And therefore, as guna ko for emphasis, and for those of you watching this video, do not allow anybody to disrespect you, because in the first place, you are created with such respect, the same sa Diyos na nagbuhat kanimo, nagbuhat ka na to. Amen ba? Amen ba? Sana to nang masartan, labi ng mga babae. Kamu mga babae, do not allow any guy to disrespect you, because you are created with such respect pareha sa Ginoo nimo. Amen ba? Sana to nang masabtan, naparuha ng mga na magbinastos, di ba? Di na ito i-allow kay nga naman, we are yawre. Amen. Kaniad to, ako personally, daghang ko mga struggle psychologically, kay nagdako na kita sa dilikod perfect nga family. Unya, ako'y struggle sa low akong self-esteem. Kanang di takaharong sa mga tao. Ulaw tao do. Since grade 1, nagatula na ko. Pero natay mga psychological vacuums ba sa itong heart ba? Nangita ko love sa una, nangita ko kanang ma-comfort sa kuha, so nabot ko sa pagbarkada-barkada, naatod pa ko dili maayo, nanasing, namusundog ko mo ato, pero na-frustrated ko, kaya abin ako, mga barkada, girls, ang maka-fill in sa akong vacuum sa akong heart. Katay naman na, nagkaroon ng vacuum, alam mo, na may kulang. Na naman ko'y trabaho, naman ko'y kuhaan, pang inabuhi, pero murag na may kulang. Kaya wala yung Jesus sa inabuhi. Nya dito lang na-fill in ang ako ang vacuum sa akong heart katong naila-ila na ako si Jesus. Na siya day ang source sa gugma, siya ang source sa tanan butang atong ginalong. Amen. Na siya mo fill in sa atong vacuum sa atong kinabuhi. Unya, sa dihang nabasa na ako nga bersikulo, ako kay nagtabang sa ko, this is my favorite verse. This is my verse sa akong pagkinabuhi, sa akong kinabuhi karon. Kaya daghang kong struggles kaniadto, nagduha-duha ko kung okay ba ko, kanang iunani ko daghang kong mga doubts usay sa tong kagalingon. But when I realize this verse, when I read this verse, and then nasabtan ako iyang kahulugan, alright, nabago akong panglantaw, nabago akong perspective. You see that? We are fearfully made by God. We are Yahweh. And then, wonderful, ang word na wonderful, the word wonderful is also from the Hebrew word pala. Can you say the word pala?
Which means each one of us is unique. Munang ayaw sige kumpara imong sarili sa uban. Amen. Kaya munang usahay mahimutang bitter because we keep on comparing ourselves to others. And then the moment we compare ourselves to others, munang usahay mabitter ta. Unya pag nabilang tanaw ta sa salamin, yabiyon ta usahay nga sa man ka self, ano yung ani man ka, ano di makakamahal-mahal, ano di makaika, sa man ka pangit ba nimo, kabugo ba nimo, yung kita rin negatibo sa itong sarili. Kita rin nagapang discourage sa itong sarili. Amen? Yan, mangumpara ta, may pasikuan kay guwapa siya, may pasikuan, nasa sila yung mga bagong appliances, may pasila, nasa sila yung mga minivan, natagaan na kita pohon, matagaan na tas ginawa na, may pasila, nasita pa mong para ba? Yan, di kita kontento kung sige, hatag sa tuwa sa Ginoo. O niya, remember nga, we are pala, we are wonderfully made by God, meaning we are unique. Wala tayong katulad sa Tagalog pa. Amen ba? Lahig ka. Munang dili nato ikumpara atong kaugalingon sa uban kay naay na sa uban nga wala sa tuwa. Naay na sa ako wala sa inyo and vice versa because we are unique, we are created, we are pala, we are created by God nga wonderful. Amen ba? Sana ito na masabtan. Ayun, sige, kumpara ang kaugalingon. Ug ang pinaka-importante, dili ta parehag naong. Kaya saan na parehag naong? Di kong sagot. Ako aragin ni. Bitaw? So sana ito na masabtan. That's why we are unique. Di ta parehag naong, di ta parehag kinaiya. Pero parehag na ay Diyos gagamahanan. Amen! Kaya gusto nga pala para sa Ginoo. Hallelujah! Na naghimo sa tuwa. We are fearfully and wonderfully made. And that's why our response to David, that's why I will praise you and I will worship you. And that's why we worship God today because we are grateful na we are grateful to the truth na indeed we are created fearfully and wonderfully by our God. Amen ba? Yahweh. And pala. Sana ito nang masabtan. And we are gifted. Oh, you see that? We are blessed with potential or special abilities that we need to reign in our Christian life today. Amen ba? To reign in our Christian life today. Sana ito nang masabtan. And then, we have been gifted and blessed with talent since we were born. So kanang ato ang uniqueness, kanang atong potential, talento, gihatag na daan sa tuwa since we were born. We call it inborn talents. And then, listen to this, importante ni, we will compare talents to spiritual gifts. What's the big difference? Importante na, kaya hindi naman na parehas. Pero, ang tawag ang talents is inborn. Katong natawo ta, gitagaan na tadaan sa Ginoo ana, ato lang gi-develop, ato lang gi-discover. Amen ba? Kanang mga kanta o uban pang mga talento nato. But when we become Christians, katong nahimol tang Kristohanon, nagkaroon tang Jesus atong kinabuhi after putting our full trust and confidence in God through faith in Jesus, the Holy Spirit, the third person of the Triune God, gives us what we also call spiritual gifts. Amen. Spiritual gifts sa kada isa sa tuwa. Alright, itagaan ta o spiritual gifts. Makita na sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 31, medyo taas-taas. Pero dapat other passages, 21 of them, spiritual gifts, gihatag sa kada isa. O wala gyud na gihatag sa Ginoo sa isa lang ka Kristohanon. Unsay purpose ngano gibahin-bahin gyud kada isa? Kay kung imagine kung isa ka Kristohanon nasa iya ang 21 spiritual gifts, unsay mahitabo? Yaw ko ha, 21 ka gifts, nasa ko ha, kamo ha, wala mo. Ako'y pinakakuan diri, magyabang ka. So kabalo ng Ginoo ana nga magyabang ang tao kung ihatag tanan, that's why gibahin-bahin. Amen. Ang nasa kuha, evangelism, gift of evangelism, gift of speak, gift of preaching and teaching. Muna nag-arrange sa kuha. Tulo lang ulit. Pero ang reigning yun is preaching and teaching. Alright? Ay sa inyo, lahit ko ninyo. Kay kung 21 ka mo nagasa, gihatag sa kuha tanan, may apel. Sorry na lang mo, kuha tanan. Pero gibahin-bahin sa Ginoo. Amen ba? Kay kabalo ang Ginoo nga kada Kristohano na tendency magyabang kung tanan nasa yaha. Unang din natin ng kanta ni Daniel Padilla nga, nasa iyo na ang lahat. Di na tinuod. Kaya wala dili yun ta naasa to tanan. Amen ba? Ano na ako sa Daniel. Sige, kailangan sa lahat ka, di paso. Anyway, di na tinuod kay kada isa na ay gasa, kada isa na ay talento, we are unique, we are gifted, we are blessed. Amen ba? Sana ito na masatan. And that's the big difference between talents and spiritual gifts. So, kung ako, talents are
inborn. Spiritual gifts, the moment we become Christians, gihatag sa to sa Holy Spirit. Alright? Ug ang purpose ana para to serve God more, to build each other as a church, and to be used for God's glory and to become productive in our Christian life. Amen ba? Mao na yung purpose. Dili kay mahimo lang tang PPP, kasabot naman na pungko, pasinaw sa bangko, pauli o pabadlong, hindi na tayo na. Kaya nga tuwa, pag-ampo, pag-alagad, pag-sangyaw, o pag-disciple sa uban, nga walay Kristo sa ilang kinabuhi. Amen ba? Inga na natakaroon. Sana dili na pabadlong, kung dili pag-alagad na sa Ginoo. That's why, na-bless ko ato inyong gisulti nga, muna na inyong goal karong tuiga nga mga alagad sa Ginoo. And the Lord, the Lord honors our commitment. Amen ba? Pag imo nang isulti sa Ginoo, Lord, karong tuiga, mga lagad jud ko sa imo, the Lord will honor your commitment. And He honors our commitment by protecting us, kay para makaalagad ta. And He honors our commitment by preserving our lives para mas matuman nato atong saad, atong gisulti sa Ginoo, na makalagad ta karong tuiga. And He honors our commitment by providing our needs. Amen. Ug mo nang gina-provide ka sa Ginoo para mas matuman nimo iyahang saad, imong saad kanang imong gisulti nga Lord, akong goal karon mga lagad kanimo, gina-provide ka sa Ginoo para mas makaalagad ka. Amen ba? Unya gitagaan tag spiritual gifts para magamit nato to build one another, to pray for one another, to encourage one another, to preach, to teach, alright, to serve one another, kay para mas mag-grow ta together as a family of believers. Sana ato anang masabtan. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, sulti, God has given each of you a gift. You see that? Naghatag daw og gasa, gift from His great variety of spiritual gifts, plural, daghan, 21 of them, if I'm not mistaken. Use them well to serve one another. So gihatag na sa to ang gasa para sa gihatag sa to ang pagwali. So ginagamit na ko ang gasa sa pagwali just to serve you as a church, just to serve you as my fellow believers in Christ. Alright? Pero dili tanan na igasa sa pagwali. Kaya kung ang tanan nato dili na igasa sa pagwali, imagine. Tanan mo na mo igasa sa pagwali. Tanan ta dili muwali ta wa may audience niya. Muna balansin po na sa Ginoo na yung mga tao na igasaani, naani na ilahi kay para to build each other. Are you listening? Sana ito na masabtan. Nagkata mo example, duha lang ni, pero 21 ang spiritual gifts. If I'm not mistaken, naghatag na kong duha ka example para di kita madugay. Number 1 nga, gift, do you have the gift of speaking? Other translation, preaching and teaching. That's my spiritual gift. Ma-notice mo din na ninyo? Kaya may tao man kung makita na, kita ba na ninyo? Napakoy-gasa na. Alright, makita mo na sa uban, ang malayang tao man mo confirm God kay bro, pamati mo lang, kita rin mo sulti, no? Pero mo confirm mo ng mga tao, anak. So, the gift of speaking, preaching, or teaching, kay makasabot man ta, makasabot ba ta sa itong mawali, rin? Masabtan na ba kung istorya? Paspas na ba, tama-tama lang, wala. Alright, so then, speak as though God Himself were speaking through you. And that's why we thank God for those God's people nga nagapagamit through the gift of preaching. Alright? And muna we serve God through that particular gift. Next slide. And then sa pa, do you have the gift of helping or serving others? Sa simbahan, ano po yun na, mga dili sila makita sa stage, pero nag-aalagad sila. Na sila gift of service. May sila mag-alagad. Alright? And some of you, namoy na nangagasa. So, duha lang na, napay lain, evangelism, pastor, alright? Munang naaging pastor, niya, gift of leadership, na po yun na. Naghan pa, 21 sila ka po. Okay? And then do it with all the strength and energy that God supplies. Kaya kung walay nagasupply ang Ginoong energy, then kita kaalagad sa Ginoo. Then everything you do will, what? Bring glory to God. Kaya mo na purpose na nunay tayo talents o natay spiritual gifts karon so that we can bring glory to God. And that's the main purpose why we exist in this world, to bring God's glory. Amen. And take note, God's glory, not our own glory, not the glory of others around us, but God's glory. Amen. Labag yun na. Sana ito na masatan. Thirdly, the best of our treasures. Alright? The best of our treasures. We must always remind ourselves that God owns everything in this entire universe. Amen ba? Mutuo ba ta, accepted ba nato na God owns everything? Walay nasa to karon nga dili iya sa Ginoo. Makita na sa Psalms 24 verse 1 in Tagalog, wala na sa screen pero natin. Psalms 24 verse 1, lahat ng bagay
sa nakikita man o hindi nakikita, sa langit at sa lupa, ay pag-aari ng Diyos. You see that? All the things that we have today, including material things, our lives, ay pag-aari ng Diyos, ang tag-iya, ang Ginoo. And we have what we have today and only because God entrusted it to us. And it's a privilege, not a right. Amen. A privilege, not a right. Sana ito na masabtan. Ipiyal na sa Ginoo sa tuwa. In Romans chapter 11 verse 36, for everything whether visible or invisible in heaven and on earth comes from Him and exists by His power and is intended or purposely created for His glory. Kung sila tanan nga na sa kalibutan, sa langit o sa yuta, including our lives and everything that we have today, all the material things that God has entrusted to us today, ang purpose ana tanan para sa iyang kalipay. Amen. Sana ato nang masabtan. So ato silang gamiton, ato ipaggamit atong kinabuhi kay hatag man ni sa Ginoo para sa kalipay sa Dios. And we exist for that purpose. Sana ato nang masabtan. And so makita nato diri nga we must understand and inculcate in our hearts and minds that there is a greater purpose why we exist in this world, as I said earlier, and that's the very reason why we exist in this world, to make God happy. So sana sa tanan nato mga buhaton, mga plano karong tuiga na ay ang pinakatumuong tinguha nato ana nga ato nang gustong buhaton nganong planohon nato na para makahatag og kalipay sa Dios. Amen. Sana ato na masabtan. Natrabaho ta para sa kalipay sa Diyos. May eskwela ta para sa kalipay sa Diyos. Gusto ta mo lampos, gusto ta magkamang eskwela para sa Diyos. Amen. Alright? Gusto ta magnegosyo para sa Diyos, para sa kalipay sa Diyos. Amen. Wala tay buhaton nga dili para sa Ginoo, walay labot ang Diyos. Ang tawag na eternal significance. Amen. Tanan buhaton nato may labot yun ang Diyos o para sa kalipay sa Diyos because we exist for that purpose. Amen. Sana ato ang masabtan. Dr. David Jeremiah, in his lesson about stewardship, emphasizes, that's one of my mentors via online. I listen to him sa YouTube, and then some of his books ako ginakolekta. And then very deep tayo sa Southern Baptist, kauban na to sa itong denomination sa America. Sa America, one of the mga largest mga churches sa America, si Dr. David Jeremiah, kauban dyan nato sa itong denomination. Iyon siya, money is a good servant, but a bad, tama yun, good servant ang money, pero bad master. And that's why if we follow the world's wisdom, money will dominate us. Tama mali? If we follow the world's wisdom, kalibutan kung paano sila mudalang kwarta, mahandle kwarta, money will dominate us. That's why they become bad master. Tama mali? Alright? But if we submit to the wisdom from above, James 3:17, money will serve us as we use it to serve God and others. Amen. Maunang di natutugutan na i-manipulate ka sa kwarta. Di natutugutan nga i-dominate ka sa kwarta. Money itself is not bad. Kinahanglan nato na practically, pero dili nato huyaan nga i-control ka sa kwarta. Amen. Amen. Laro ginaha, reminder na para sa atong tanan. Pastor, nagatrabaho man lang kita, naman tayo sweldo, pero dili ta magpa-control sa kwarta. Narbaho ta para na tayo source of income so that we can provide the basic necessities of our children, pero di ta magpa-dominate, magpa-control sa kwarta. Ato ang kontrolon ang kwarta, dili ang kwarta mo control sa ato. Amen. Sana ato nang masabtan, alright? Mahimo ng bad master. But pero kung mag-submit ka sa wisdom sa Ginoo, may tagtabang sa Ginoo sa pag-manage sa atong mga kwarta, labay kwarta ang tanan, amen? Ay kwarta, oy, di ba? Ay kwarta. Kung i-bless pa ka sa Ginoo, pero karon nga year, di nato tugutan nga i-dominate ka, i-manipulate ka sa kwarta. Amen. Nga madaot ato mga karakter, ato ang saad sa Ginoo tungod lang anang kwarta. Paul also reminds us all and those who are rich. For those of you nga rich, dato mo, paminag maayo para ni sa inyo o para sa itong tanan. At siya reminder ni Apostle Paul, 1 Timothy 6-9, 10, and then 17-19. But people who long to be rich, so lagi din nagalong to be rich, no? Kinsa may nagalong din nga mo dato. Dili na dautan ha, listen carefully, dili dautan mo dato.
In fact, na yung mga tao gipadato sa Ginoo. Una natin mga trabaho karon. Amen ba? Nakatabang sila sa tuwa. Pero dili tanan gipadato sa Ginoo. Dili tanan gipadato kay gibalanse na sa Ginoo. He's a sovereign God. He takes control of everything. Kay kung tanan dato, wala na magpastor karon. Kay kung tanan dato, wa na nanarbaho sa inyuha karon kay naman sa inyong balay, sa inyong mga farm, kay dato mga millionaire mo, wala na magbantay dito sa mall, ikaw na lang isa dito. Alright, imagine, ikaw na isa na dito. Asa mo nagbantay? Dali mo may cashier. Wa man nila, ano mo cashier pa man siya, millionaire naman siya. Imagine, di ba, gayos kayo, wala mo drive ng tricycle, wala mo drive ng taxi, wala na mo ayod. Di na ka mo ayod sa kinanan, millionaire naman ka. Di ba? Di na tayo magnegosyo. Gibalanse ka lang sa Ginoo kay because God is a balanced God. Amen ba? Kabalo na siya. Na yung mga tao gipadato sa Ginoo because the Lord sees their hearts. Nato yung mga tao nga, wag yung gipadato sa Ginoo kay wag pa ganin ay dato. Murang na. Dato. Bitaw, makita mo sa Ginoo itong attitude. Amen. Pero ako pag-ampo, Lord, ako pag-ampo, dili para mo dato. Ako pag-ampo, Lord, mga lagad ko sa imuha, basta di lang mapasmuhan, makaprovide lang ko sa kong mga anak, alright, makagasolina, mahanap ay sige sa muha, basta mamatay ko, mga lagad kanina, that's my personal commitment sa Ginoo. Pero matingala ko as I serve the Lord, di man po, kaloy sa Ginoo ba? Di man po mahutag panalangin. Makabayad po ta sa itong mga bills, makabayad po ta sa itong mga utang, na-remind ko ganina, utang, ato ganina, ibayad yun. Tapos ko isa kapuan sa home credit. Ito, personal lang kabulan. Secret, sa akong kuha, basta kayo kuha ko. Ibitaw. So, importante nga, natin mga bills, mabayaran nato ba? Alright? Unya, importante lang yun nga, ang Ginoo, nahon lang yun nato, importante nga, verse 10, basa na ito balik. For the love of money is the root of all kinds of evil, like greediness, corruption, sinan kay, naigugma na mas kwarta. Alright, and some people craving money. Craving ka na, di ba? Craving ka na, craving for ice cream, craving for food. Ka na gutom ka na mas kwarta ba? Kwarta, asan mo ka kay, gugurong kita ka, asan, puros, nahimo ng naong o usahay, may pang kwarta na inawong, pero ang may mga nawong, why? Naghapon, kay manak na tas Ginoo, amin ba? Pero lain kayo ba, craving for money? Grabe mo na yung attitude. That's why they have wandered from the true faith. Nawala sila sa pasing sa pag-alagad, silang pagtuo. And pierced themselves with many sorrows. That's the consequences when we love money more than God. Amen. And that's why karon nga tuig, we long to be blessed. Pero dili nato tugutan, dili nato mahalon ang kwarta more than sa Diyos who owns everything. Amen ba? Pakisulti sa imong katapat, dili nato mahalon ang kwarta, ang Diyos ra. Dili mahalon ang kwarta, halos mga bana, mo nang kung unsa lay mahathag nako, mora na siya. Hindi tama. So sana ato nang masabtan. Amen ba? Money itself is not evil, but when we love money more than God, that's the problem. Amen. Ayaw yun mahala ang kwarta. Kaya ang pagmahal sa kwarta, mo na'y hinungdan ngano makabuhat tag dili maayo. Amen ba? O pag maghimo tag dili maayo, na ay mga consequences, madamay tibok pamilya, madamay ang church, madaot atong testimony. Amen ba? Sana ato nang masabtan. Pero ang Ginoo gusto manalangin kaninyo kay iyan ang saad, alright, gisaadan niya through Christ, kaya He gave us abundant life. Pero kanang abundant life nga iyang gisaad kanato through Christ Jesus, dili lang na puros material nga mga butang. Amen. Kanang kalinaw sa pag-alagad, kalinaw sa pamilya, natay peace, malipayon ka ng alagad sa Diyos, that's already a blessing from Him. Sana ito nang masabtan. So, simple lang, reminder, dili mahalon ang kwarta. Bagkus mahalon ang Diyos nga tag-iya sa kwarta. And tested and proven na ni, when we love God, money will follow. Amen. Pero una ang kwarta, ibita ang Diyos, ngala ka, higwaos, miserable kinabuhi. Alright? Verse 17, para sa mga dato, kaway-kaway. Mga dato, dili, dasang kamot ba? Ako lang. Ako lang ang nag-aspire. Verse 17, so natin ay mga dato, kaya klaro, mag-explicit man dali. So, mga dato, mga nagtanaw sa video, mga dato, paminaw.
Teach those who are wala, hindi dato. Pero tudluan daw ang mga dato in this world not to be wala ganyan na usahay. Dili ta padatuon sa Ginoo kay proud lagi ta. Tama mali. Pagani na dato Ilas na kayo. Lagi na kayo samot tayo dato, di ba? Kung ang pinaka-worst natawag-tiwas and not to trust in their money. Di man mo salig sa kwarta, kaya kwarta mo lumalabay lang. Nya kwarta, mahanaw ra, at the end of the day, mawala ang kwarta. Tanawar gud pag manarbaho ta, pagdawat sa sweldo, lipay. Unya, pag budget na ito, mabayro nun, kaya ka, tulog naman, paabot na punta. Pero may na lang natin ginapaabot ka na kinsina, ka na bulan. Amen ba? Ate, salamat ta kay natin trabaho. Amen. Makontento lang kita kung sa'yo na. Pero matiyala ka, ang kwarta ito, yung mawala naman. Tama? They dwindles away. So wala nga, dili angay sa liga ng kwarta kay dili na sa kalibutan. Mas musalig ta sa Ginoo, mas mo may gugmata sa Ginoo kay siya man ang mas masaligan o siya ang source na ng butang. Unreliable ang kwarta, mga material na butang. Their trust, our trust should be in sila, ang atong pagsalig dapat ibutang nato sa Dios. Dili sa bangko, dili sa Bombay. 5-6. Pagka-adlaw, it's okay. Ano na nagwan yan, ba? 20 ka na adlaw. Kala 20, di ba? Uso na mga 20 ka na adlaw, no? Yun pa yung mga Indian, manuluso sa tuwan. So, pero atong pagsalig, ibutang nato sa atong Diyos, who richly gives us all that we need for our enjoyment. So, hindi na po na KG ang Ginoo. Gusto mo siya ma-enjoy po sa atong pagkinabuhi. Amen ba? Ina-provide niya itong need for our enjoyment. Malipay pa ka ba? Lipay pa ba mo diha? Alright? So para sa itong kalipay, so dili KJ ang Ginoo. Gusto mo siya malipay ta. That's why nag-provide siya sa atong kwarta. Mapanginahanglan nun. Pero na lagi reminder, dili mahalon ang kwarta. Dili tugutan ng kwarta mo dominate sa atoa. Sana ito na masaktan. Nga mura ba, pag walay kwarta, murang di na ta malipay. Mura ba, ako masimba kay. Sabi niya, ay, anak, moram din mong apas din, mo na yung mo. Moram din mong apas din, mo na, marisi din mo, wala pag-antos diya. Pero pag unahon ng Ginoo, matihala ka, wala nahuddan ang mga anak sa Diyos. Amen ba? Wala nahuddan ang mga anak sa Diyos. Sana ito na masaktan. Never nagkulang ang Diyos sa mga anak. Laro yun na. They should be rich in good works. Asa dapat tayo maging dato? Maging dato ta sa good works, sa pagbuhat o maayon, na kaya itong pag-alagad, isa sa mga maayong butang ato mabuhat. Use their money to do good. You see that? Magamito ng kwarta para sa paghimo o maayon. And lastly, before I close, aside from our time, talents, giftings, and treasures, the best of our lasting testimony. Alright? If you notice the word testimony, the first 4 letters are very common. It is the word, yes, tama? Testimony. Meaning, before we can have a powerful testimony, we must be tested first. Tama? Now, to look at classes examples of life-changing testing, and then for us to have a powerful testimony. Number 1, test. Alright? Number 1, test of testing nga ginaalaw sa Ginoo nga itong i-go through so that we can have a powerful testimony. Testimony, so dapat mag-test na ta. Number 1, daghan niya sa mga test, pero tulo lang ako example, the test of health. Alright? Kanang usahay, magsakit. Kapila ka nagsakit? Kadaghan na, di ba? Pero kadaghan na po tag-iayo sa Ginoo. O sa niyang giayo ta sa Ginoo, atong gi-testify nga giayo ko sa Ginoo, atong na-declare sa mga tao sa atong palibot that indeed the God whom we serve is the God of healing. Amen ba? Alright? Una, so if i-allow sa Ginoo nga magsakit ta para maka-experience sa iyang gahom sa pag-ayo, para natay ika-testify sa uban nga atong na-experience gikan sa Dios. Amen ba? And that's our testimony. Are you listening? Ako, kadaghan ako nagsakit, kadaghan ako gugiayo sa Ginoo. In fact, may mga times na maski hindi pa tayo tambal, ayuhon ka sa Ginoo, kay ganghanan siya, He's our Jehovah Rapha, our healer. Amen? Sana ito ng masabtan. Psalms 103 verse 3, God forgives. So nagapasaylo. Take note, progressive ang gigamit ng mga terms. Kay NIS, forgives. Forgives and heals. Progressive. Meaning, di lang karon mo, pasaylo ang Ginoo, di lang karon mo, ayo ang Ginoo, but hangtod sa kanturan, hangtod na mubalik si Jesus, ayuhon tas Ginoo. Amen ba?
Alright, that's why usually that God forgives all our sins and heals our diseases. Amen. Kaya gusto mapalakpak para sa Ginoo. Hallelujah! So, dili lang ang pag-ayo ma-experience nato karon, ma-experience mo nato ugma, sunod ugma, hangtod sa kahangturan. Ma-experience nato iyang pagpasaylo o iyang pag-ayo sa ato mga baladian. Amen ba? And the greatest healing is the greatest healing that comes from Him. Ato nang nadawat mo ang reconciliation back to His presence o ang atong kaluwasan karon. Amen. Wala yung pinaka-perfect kind of healing kanang naluwas na ta. Di na tamo adto impierno o atong taglangit. Amen. The second test, pasasan ako gamay kay sa atong oras. The second test of faith. God allows us to be in a difficult situation at times so that we can become more prayerful and faithful. Tama? May mga panahon nga matest atong pagtuo. Alright? Musurrender na ba ko sa pag-alagad o dili? Ginatesta para the more mahimot ang prayerful o mahimot ang faithful sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? So that the other people around us who are watching our lives will be influenced by the faith that we have. Pero kay Jesus, katong sa Garden of Gethsemane, nga yung si Jesus siya sa Ginoo nag-ampo sa Lord, pwede din lang kumudayon. Kasi bitang after i-crucify na siya, ilansa sa cross, niya kabalo siya unsay mahitabo sa iya. So yung sa Ginoo, Lord, pwede din lang kumudayon. Bilang tao ba? Tao ba sa that time? Di ba? Bilang tao ha? Bilang tao. So yun sa Lord, pwede din lang kumudayon. Ano tato? At naluwas ka ron, kuwat siya dayon. Pero sa last portion sa iyang prayer, yun sa Lord, not my will, but your will be done. So sana sa atong mga pag-ampo karon, kung naman tayo mga gusto, pero atong siguruhon nga gusto ko na sa Diyos para sa atong kinabuhi. Ang kabubuton sa Ginoo may matuman dili atong kaugalingong kabubuton o gusto. Amen ba? Kay perting daghan nato mga gusto pero dili gusto sa Ginoo. Sana ato lang masabtan atong i-discern unsa ang maayo. Alright? Nga atong tumanon unsa ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi kay mo na pinaka the best. Amen ba? Sana ato lang masabtan. And then the last test, the test of finances. Naba sa inyo diri karon nag-lisod financially, nag-struggle financially. The Bible says in Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Asa na ta karon? We are now in Christ. And therefore, ang provision sa Ginoo, iyang panalangin, kanunay magdagayday sa imong kinabuhi. Amen ba? Because we are now in Christ. If we are struggling with financial matters, I tell you my friend, our God is a faithful God who will provide for your needs. Kaya padili ka masigit kabalakan. Kung mabalaka man ta, pero dili nato ka nang magpa-overwhelm ta sa worries. Kaya ganoon man, ang Ginoo mo supply, mo provide sa atong gikinahanglan. Amen. Sana ato anang masabtan. Alright? And it is my prayer that as we face this new year God has given us, He can also get what He deserves from us. He can get the best of our time, talents, treasures, and testimony. Amen ba? I request everyone to please rise. Hallelujah. Kasi mga itindugan ka. I believe with all my heart na ay isulti ang Diyos kanino. Ay kinimayin ang Diyos kanino. Response with grace, response with commitment. I know sa kalagandagan nato nadungog karon na magay nakapastrap sa itong kasing-kasing. I don't know unsa itong that's between you and God. And so response with grace. Response with commitment. Let's thank Him for His words. Let's thank Him for His reminders for all of us. My friend, labi na yun ang reminder na dili nato mahalo ng kwarta. Dili nato mahalo ng mga material na mga butang dito sa kalibutan. Kay temporaryo na sila mahanaw na paabot sa panahon. Pero mahalo nato ang Diyos. Na may tagiya sa itong kinabuhi o naghatag sa ito sa tanan na itong gikinahanglan. And my friend, church, listen to this. When you love God, blessings will follow. Material things will follow. Money will follow. Pero unahan siya paghigugma. Walay lugi pag unahon nato o paghigugma ang Diyos. Unahon nato o pag-alaga ng Diyos. Wala gay na lugi. Pero sa tanan nga wala giuna ang Diyos, nahimo miserable ilang kinabuhi. We thank God because each one of us today as His children, wala yun nato na na-experience na nahimo miserable atong kinabuhi.
Tungod kay ginauna nato ang Diyos. Ginauna nato ang Diyos. Father, thank you for your presence in our midst. And your presence in us through your Holy Spirit. Thank you for your reminders for each one of us. Thank you for your correction. Salamat, Ginoong Diyos. Salamat sa inyong mga pulong. Salamat sa inyong mga pagpahinumdum. Ang among pag-ampo nga sa among pagpadayon sa pag-atubang sa year 2026, we can face it with a new perspective, new attitude. New love for you, not for material things. Because we know when we love you first, blessings will overflow. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tas na mga kamot and receive the blessing from Him. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. Be gracious to you. Will give you peace and will provide all that you need for the glory of His name. In Jesus' name, all God's people will say, Amen o Amen. Kanang gusto nga palakpak para sa Bigor. Hallelujah. To close this, our service, pasensya medyo